Mga nagtatangatangahan kayo. Ha? Kamusta yung basketballista na binigyan ng 100 million? Ha? Para doon sa gasoline station. Ha? Ibig sabihin po niyan, walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Yan ay parte ng iyong pinagtagpi-tagping kasinungalingan. Kung talagang concern ka sa bansang Pilipinas, Madam VP Sara, ipakita mo. Magsalita ka, sagutin mo kung saan mo dinala ang pera. Ayun, good morning, good morning, good morning. Ano, pakisara ng pintuan dito. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Araw tayo ng Huwebes ngayon. Kamusta kayo? Mga kapatid, mga kaibigan, kamusta? Okay. Ilang days na lang, December na. Ang bilis ng araw. Kamusta kayo mga kapatid? Alam niyo nung isang araw na kung saan nagsalita si Vice President Sara Duterte na kung saan ang sinasabi ni Vice President Sara di umano ang may hawak daw ng pera ng bansang Pilipinas ay 2 taon lamang daw, ayon kay Vice President Sara Duterte. At yun daw ay walang iba kung hindi si House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Saldico. Yun ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi kaya siguro nasabi to mga kaibabat, mga kapatid, ay para panglihis niya, patutot niya, para masabi na siya ay yan ang kanyang mga pautot. Pero kung mga kapatid, kung tatandaan po natin, meron po tayong tinatawag na Department of Budget and Management. Na kung saan ang Department of Budget and Management, sila po ang opisyal na humahawak ng pera ng lahat ng sangay ng gobyerno. Sa kanila po nanggagaling ang pondo ng mga office ng ating pamahalaan. Okay? Ngayon, bago po mag-release ang DBM, bago po mag-release ang Department of Budget Management ng pondo, kung saan ahensya man yan, ahensya man ng Office of the President, mula sa Office of the President pababa, nanggagaling po yan sa Department of Budget and Management. Baka po nakakalimot ang ating Vice President. Ngayon, bago po babaan po yan, kung magkano ba ng budget ng bawat sangay ng gobyerno, yan po ay nakabase sa national budget every year ng bawat ahensya ng pamahalaan, na kung saan yan po ay approval ng Kongreso at ng Senado. Uulitin ko po, yan po ay budget na approval ng ng Kongreso at ng Senado. Diyan po nanggagaling. Ngayon, parang kapulisan lang po to, mga kapatid. Parang kapulisan lang na kung saan, kung ano po ang batas, at ikay lumubag sa batas ng bansa natin, yan po ay pinatutupad ng kapulisan para ikaw ay arestuhin. Ganyan din po ang tanggapan ng Department of Budget and Management. Okay? Kaya, nakakatawa po yung mga pautot ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang daw ang may hawak ng budget sa ating bansa. 2 lang daw. Bakit po nakakalimot uli si Vice President Sara Duterte na kung saan approval po yan ng Kongreso, mga kababayan, na kung saan kaya po naaprubahan ang budget ng sangay ng isang gobyerno dahil po yan sa dumaan po sila sa proseso. Ibig sabihin, kung ano po ang hinihingi ng mga sangay ng gobyerno sa ating pamahalaan at nasagot naman ng bawat opisina ng gobyerno, kaya po naaaprubahan
kung ano man ang budget na hinihingi ng bawat sangay ng gobyerno. Hindi po. Kagaya na sinasabi ni Vice President Sara, na dalawa lang ako ang humahawak ng pera ng gobyerno. Mali po yun. Isa pong malaking kasinungalingan, isang malaking fake news ang pinagsasabi ni Vice President Sara. Kasi po malinaw po meron po tayong tinatawag na Department of Budget and Management. Di po ba? Ano ang silbi ng Department of Budget and Management kung hindi pala sila ang may hawak ng budget? Kung hindi pa sila ang nagbababa ng budget? Ang trabaho po ng Kongreso, gumawa ng batas, mag-approval na kung ano man ang napagkasunduan ng naka-majority ng Kongreso, yan po ang pinatutupad. Hindi po si House Speaker Martin Romualdez ang humahawak ng pera. Lalong hindi po si Congressman Saldico. Yan pong mga pinagsasabi ni Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Panoorin po natin, itong video pong ito, tama ang sinasabi ng isang content creator. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Maganda pagkakapaliwanag na rito. Panoorin po natin ito. Vice President Sara nagpapakalat ng fake news. Kamakailan, sinabi ni VP Sara na 2 opisyal lang daw ang may hawak ng pondo ng bansa. Si Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Chairman Congressman Zaldico. Pero hindi ba't ang Department of Budget and Management o DBM ang may hawak ng pondo ng bansa? Para sa kaalaman ni VP Sara, kung hindi niya pa alam, sina Speaker Romualdez at Congressman Co at ang higit sa 300 na kongresista ay mga mambabatas na nagbubusisi lang at nag-aapruba ng national budget sa susunod na taon. At ito ay hihimayin pa rin ng Senado bago tuluyang aprubahan ng 2 kapulungan. Matapos pirmahan ng Pangulo, ang DBM na ang hahawak ng pondo at wala na sa kamay ng Kongreso o Senado. Aral-aral pag may time VP para di maging source ng fake news. Di ba? Yan po ang trabaho ng Kongreso. Ang mag-aproba at hindi mag-aproba ng naaayon sa batas. Nakakaya ang isang katulad ng ating Vice President na si Sara Duterte. Pinapakita lamang ni Sara ang pagiging niyang mangmang. Pinapakita lamang ni Vice President na siya ay isang ungas na tao. Na kung saan yung ginawa ng kanyang tatay na mambudol sa bayan ng Pilipino, ay gusto po atang subukan uli ni Sara gamitin yung ginamit ng kanyang ama na mambubudol. Nakakalimut ata. Ang dali naman makalimot ni Sara. Sa isa pa yung kung gagamitin niya man yung style ng tatay niya, luma na po yun eh. Isang luma ng gimmick. Wala na pang bago siyang magawa. Simple lang naman eh. Simple lang ang hinihingi ng Kongreso sa kanya. Ang humarap, ipaliwanag. Ang dapat niya ipaliwanag kung ano man ang katanungan ng mga kongresista. Kung ano man ang gustong matanong. Yun ay tanong na yun. Saan mo dinala ang pera ng sambayanang Pilipino na inatang sa tanggapan mo? Yun lang po ang gustong malaman ng congressman. Hindi kailangan na gumawa ka ng tampi-tamping kwento, gumawa ka ng kung ano-anong fake news na turingan kang Vice President ng Republika ng Pilipinas, pero isa kang mangmang. Mangmang na tanga. Nakakahiya, madam. Sabi ko nga kagabi sa comment ko sa video na yan, ikinakahiya ko na naging party ako ng Duterte noong 2015 at kinakahiya ko na naging Duterte vlogger defender ako. Nakakahiya. Nakakahiya. Di ba? Ganyan kamangmang ang mga Duterte. Di ba? Ganyan nyo ipinapakita ang pagiging yung tanga. Di ba? Nakakahiya. Ha?
May magpapay yan, may magpapay yan. Abang tayo. Darating at darating tayo dyan, mga kababayan. Abang tayo. Abang tayo. Di ba? Ito na, mga kaibigan. Malaking bagay yung ginawa ng budget hearing nung isang araw, mga kaibigan. Magtingin nyo po, anong sinabi ko sa budget hearing? Kung napanood nyo, napakinggan ninyo, mga pagkain na expired, may amang. May amang na. May ipis, kung ano insekto, ipinapakain niya sa mga tao. Ang laki ng budget mo sa tanggapan ng OBP, ang laki ng iyong pondo, tapos ipapalamon mo sa mga tao. May amang. Anong klaseng vice president ka? Nakakahiya ka, madam. Tapos sasabihin mo, ginigipit ka. Mismo ang nagsasalita. Ang COA. COA mismo. Ha? COA mismo ang nagsasalita na kung saan ipinapalamon mo. Ha? Ipinapalamon mo sa tao. May amang. Ha? Anong klaseng dinalang ka, madam? Ipapanood din ito, yung explanation ng COA. Dito, nakakahiya ang ating Vice President. Anong tingin mo sa mga tao? Patay gutom, hayop, aso? Kung ang aso nga, binibilihan pa ng pagkain kahit nakamahal-mahal. Tapos ang tao, bibigyan mo ng tinapay na tinuban na may amang. How dare you naman, madam? Nakakahiya. Pakinggan niyo po ito. Napanood niyo ito siguro nung sa araw. Reports nito ay yung mga bulok na nutriban, may amag na nutriban, o kaya naman may pest or insekto sa loob po ng mga nutribans natin. Meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver, mga questionableng manufacturing at expiration dates kasi po either malabo o kaya naman nagbago na po yung kulay ng nutriban bago pa man po yung nakalagay na expiration date. Meron din pong late deliveries at unsanitary packaging. Malinaw po mga kababayan, nung ginanap na isang budget hearing na kung saan nandoon ang tanggapan ng DepEd. Kasama sila Secretary Sani Angara, nabanggit nga po dyan na ipinamahagi ng dating namumuno ng DepEd na sa katauhan ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na ang ipinapakain ni Sara ay nutriban na may mga insekto, may mga amang. Normal po ba yan sa isang tao na ipakain mo? Normal po ba yan, mga kababayan? Lalo na sa isang may malaking pondo, may malaking budget na hindi masagot ni Sara. Tapos sasabihin niya na ang humahawak ng pera ay ang dalawang tao. Bakit? Hindi niya kasi masulsulan. Hindi niya mauto at hindi niya madiktahan itong dalawang congressman na sinasabi niya dahil alam niya itong congressman na dalawa na si House Speaker Martin Romualdez, si Congressman Saldico at 10 ng mga ibang congressman sa Kongreso ay hindi nagpapadikta sa kanya. Kaya ganun ang mga banat ni Sara sa mga congressman na ayaw sa kanyang kagustuhan. Ngayon palalabasin niya, ang dumidikta lang daw ng pera ng bayan ay si Saldico at si House Speaker Martin Romualdez. Hindi ba isang katarantaduhan niyan, mga kababayan? Yan ba ang ating Vice President? Di ano ito po tawag po dyan? Tama ang sinabi. Tama at sumasang-ayon ako doon sa sinabi ni Congressman Saldico na isang budol, isang manggagancho, budol, scammer, ang mga Duterte. Dahil yung mga style nila na pasiga-siga, kaawa-epek, kunwari, barubang,
Pero ang totoo mga kababayan, sila ang mga barubal sa ating bansa na gusto nila magpasasa sa pera ng sambayanang Pilipino. Tama ang sinasabi ni Sara. Ito po yung sinabi ni Sara dati, mga kababayan. Pakinggan niyo po muli, ha? O, ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Narinig niyo po ba ang sinabi ng ating Vice President? Malinaw, clear, at nauunawaan niyo po ba sinabi ng ating Vice President? Tagalog po yan, ha? Tagalog ang pagkakasalita ni Vice President Sara Duterte. Wala siyang pakialam kung totoo man o hindi ang kanyang gagawin na paninira sa mga opisyal ng gobyerno. Mga kababayan, lahat ng kanyang bibitawan na salita laban sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos at nila House Speaker Martin Romualdez, lahat po yan ay parte ng mga strategy, parte ng paninira, parte ng kasinungalingan, parte ng pinagtakpi-takping kwento ni Sara Duterte. Yan po malinaw ang sinasabi niya sa kanyang mga pahayag sa video pong yan. Ganyan kabalasubas ang putang ng Vice President natin ng ating bansang Pilipinas na walang alam kung hindi gumawa ng kaburikian. Kung kayo ay concerned sa gobyerno, kayo ay concerned sa sambayan ng Pilipinas, Pilipino rin ako. Pilipino rin ako. Dito rin ako pinanganak sa bansang Pilipinas. Lahat tayo concerned sa bansang ito. Hindi pwedeng lahat tayo magkasang-ayon. Hindi pwede lahat tayo ay pare-parehong mga opinyon. Mga putang ina ninyong mga supporter ni Digong. Sasabihin nyo makabayan kayo. Sasabihin ninyo makabansa kayo, mga puki ng ina ninyo. Ayan si DJ Byron, malaki ang titi niyan. Mga putang ina ninyo, mabango ang titi niyan. Aga-aga mga buwisit kayo. Mga putang ina ninyo. Guys, ipalo nyo po yan. Si DJ Byron Music and Topic TV. Magaling po yung vlogger. Kaibigan po natin yan. Mahusay. Pro-government po yan. Hindi po yan troll. Bawal ang troll dito sa vlog ko. Mga puki ng ina ninyo. Kung ayaw nyo ng mga ganitong bunganga ko, putang ina ninyo, lumayas kayo. Hindi kayo kawalan. Putang ina ninyo. Kasi kayo, wala kayong pakinabang sa buhay ko. Putang ina ninyo. Hindi naman ako sumasahod kay YouTube. Lalong hindi ako sumasahod kay Facebook. Mga puki ng ina ninyo. Tandaan ninyo mga kababayan. Mag-ingat po tayo. Huwag tayong basta maniniwala kay Sara Duterte na burike. Kamusta na pala yung basketballista? Yung basketballista na binigyan ng gasoline station. Wala akong pinatutuguyan dito kung sino yung nagbigay ng gasoline station. Yung kumain ng poke ni Sara. Kamusta na? Maraming Sara sa bansang Pilipinas. Maraming Sara sa Pilipinas. Tawagin na natin. Sara Mau. Yan Sara Mau na lang. Kamusta ang putay ni Sara Mau?
Nakakantot ka ba sa kanyang asawa ni Sara Mau? Oh. Sara Mau, tinutukoy ko dito, mga kababayan, ha? Sa legal matter, walang Sara Mau. Sara Mau, kamusta naman ang pogi mo na pinapadilaan mo doon sa player na basketballista? Ha? Utang ina ninyo, ang aga-aga, mga visit kayo, mga kupal. Ha? Mga pogi ng ina ninyo. Gusto nyo ng babuyan. Ha? Ang aga-aga, mga putang ina ninyo. Impis na si Sara Mau. Sino na kasi yung Sara Mau na binabanggit nyo? Ha? Putang ina yan, ang aga-aga. Mga pendeho kayo. Mga nagtatangatangahan kayo. Ha? Kamusta yung basketballista na binigyan ng 100 million? Ha? Para doon sa gasoline station. Ha? Naku, Diyos ko. Ito, kinakain ko ha, mga kaibigan, na hindi to inaamag ha. Hindi to inaamag yung tinapay ko dito. Ha? Hindi naamag. Ha? Hindi inaamag yan. Hindi kagaya ni Sara. Kampiyanhi pa yung binibili kong tinapay. Oo. Well, nakakahiya ang putang ina. Vice President ka ng Republika ng Pilipinas, tapos papalamon ka ng tinapay na may amang. Diyos ko po, mga kababayan. Pag ganyan ang ating punong opisyal ng gobyerno, iba, alam niyo mga kaibigan, pag pumunta po sa inyo si Sara Mau o si Sara, murahin nyo, sabihin nyo, wala kang kwenta, opisyal ng gobyerno. Oh, kalma lang. Kalma ka lang. Oh, ito titi ko, subo ko na. O, tangina mo naman. Mag-usap tayong personal, didilaan ko titi mo. Tutupain kita, putang ina mo kang aga-aga, kalibugan na naman ang sinasabi mo dyan. Ha? Ha? Huwag ganyan, kapatid. Huwag ganyan, alam mo, pag titi ang usapan, putang ina mo. I like that. I love it. Gusto ko yan yung titi mo, kung malaki ba talaga yan. Putang ina mo, kakamagulo dyan. Tapunta tayo sa usapan ng titi rito. Ang ina, nawawala na naman ako sa concentrate ng live ko eh. Pero mga ganun pa naman mga kapatid. Huwag tayo ano nga pala mga kapatid? Sa pamilya ni Spencer, ako'y nakikiramay ha. Doon kay Spencer na kagawad ng Tondo, Manila, kaibigan ko po yan. Nakikiramay ako sa kanilang pamilya. Oo. Kagabi tinawagan ako ng isang kaibigan ko na vlogger, kasama ata ni Rocky Rocha kahapon. Kaibigan ko to, nakaibigan din ni Rocky Rocha. Pumanaw na daw yung isang kaibigan namin na parang inatake ng heart attack na si Spencer, na barangay kagawad po yun, dyan po sa lungsod ng Maynila, at isang rapper din na mahusay. Alam mo yung binigay mo sa akin na sombrero, nakatabi lang sa bahay. Nakatago lang yun. Nandiyan sa Maynila. Tinago ko lang sa kondo. Masamang balita man yun, pero alam ko may plano ang Diyos. Ayaw kanya na sigurong pahirapan. Kaya kinuha ka na ng ating pong may kapal. I believe, mabuti kang kaibigan, Kuya Spencer. Ito pong tinutukoy ko, Spencer na vlog, na rapper po ito. Rapper na barangay kagawad po dyan sa Tondo. Hindi po ito yung nasa Hong Kong kasi ang balita ko po, yung nasa Hong Kong, mamamatayan na nabunggo. Sa isang vehicular accident ang ikamamatay ng isang Spencer. Tawagin na lang natin Spencer Lacali. Yun ang ikamamatay niyan. Vehicular accident. Kasama ang buong pamilya niya. Oo. Pag namatay ang puki ng inang gurang na inutil na yan. Isa rin po yan sa nag-aambisyon na makakantot kay Sara. Oo. Isa din po yan na naghahangad na makadila ng puday ni Sara. Yan si Spencer Lacaling, kupal na gurang. Oo, nagpuki ng inang matandang yan. Gusto ko rin magkape sa burol mo. Putang ina mong matanda ka. Na iho di puta ka. Ha?
Putang ina mo, tanda ka. Ang ina mo, inutil ka. Ha? Kapangalan kasi ng namayapang kaibigan ko eh. Ha? Na ano akong hayop na yan. Ha? Kaya mga kaibigan, lahat ng mga sasabihin ni Sara na kung ano-ano, laban sa gobyerno, ituring na po natin yan mga kababayan na isang paninira, isang parte ng pinagtagpi-tagbing kwento ni Sara Duterte. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte na kung saan ang may hawak daw ng pondo ng gobyerno ay 2 tao lamang daw na sila Congressman Saldico, sila House Speaker Martin Romualdez? Ang linaw naman po sa batas na ang may hawak ng pera ng bawat ahensya ng gobyerno ay ang Department of Budget and Management. Di po ba? Sila po ang may hawak ng pera. Hindi po itong 2 tinutukoy niya. Alam niyo po, nakikita ko dito mga kababayan, dito kay Sara Duterte, alibay niya na lang po yan eh. Alibay niya na lang, style niya na lang yan para mga palusot niya. Para magpalusot, para masabing siya'y palaban. Pero hindi niya makuhang lumaban ng parehas. Ito hindi yung tweet ko. Dahil mga mangmang kayo, mangmang na pa. Oo, mangmang na pa na walang kakayahan magpakita ng mukha. Ang tataping ninyo sa comment section, ang tataping ninyo dyan sa mga sinagsasabi ninyo, pero wala kayong maipakita ng pagmumukha ninyo. Kung gaano kayo katapang magdepensa kay Sara, kung gaano kayo katapang manindigan sa sinasabi nyo, yan kayo. Kasi kung paulit-ulit kayo ng comment dyan, paulit-ulit kayo ng sinasabi nyo dyan, tapos hindi nyo magawang umakyat, walang dahilan para manatili kayo rito. I'm sorry, ibablock ko kayo rito. Pero kung aakyat kayo, welcome kayo. Yes. Pinatunayan nyo na hindi kayo troll. Pero kung hindi kayo marunong umakyat, hindi kayo marunong sa balitaktakan, puro kuda kayo sa comment section, pagpapatunay lamang na mga tanga kayo. I'm sorry ha, pero yun ang totoo. Yun ang totoo. Ito po guys, bago tayo matapos ngayong umaga. Ang sabi nga ng mga nakakatandang mga kaibigan natin, mga lolo at lola, kung ikaw ay walang itinatago, wala kang bahid, alam mo sa sarili mo, alam mo sa pagkatao mo, Vice President Sara, na wala kang ginagawang masama. Malakas ang loob mo na magsabi ng katotohanan. Malakas ang loob mo na sumagot sa kahit anong katanungan. Kasi alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at alam mo sa sarili mo na mayroong pinatutunguhan ang pera naming mga Pilipino na ipinagkalaan sa tanggapan mo. Pero sa ipinapakita mong hindi tamang pagsagot, umiiwas ka sa ganitong mga sagot at hindi mo kayang humarap sa Kongreso para i-explain kung saan mo dinala ang pera ni Juan de la Cruz. Ang datingan po niyan, madam, may itinatago kang baho na ayaw mong malantad. Ang sabi nga ng mga umakyat, normal sa isang politiko na may baho, normal yan. Hindi namin tinatanong sa iyo, Vice President, kung ang sinasabi mo ang humahawak ng pera ng gobyerno, 2 tao lamang. Hindi kami interested dyan. Dalhin mo yan sa tamang lugar. Kung meron kang ebidensya sa sinasabi mong yan, kailan mo ng kaso sila House Speaker Martin Romualdez, sila Congressman Saldico, kailan mo? Pero kung ang ginagawa mo, dinadala mo lang sa media, nag-aatugal ka lamang dyan, ibig sabihin po niyan, walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Yan ay parte ng iyong pinagtagpi-tagping kasinungalingan.
Kung talagang concern ka sa bansang Pilipinas, Madam VP Sara, ipakita mo. Magsalita ka, sagutin mo kung saan mo dinala ang pera. Tandaan mo, meron tayong tinatawag na Department of Budget and Management. Sila po ang opisyal na humahawak ng pondo ng bansang ito. Sila po ang nagbababa ng pera. Sana sa mga congressman natin, kung hindi magawa ni VP Sara ang pagsagot ng one by one sa hinihingi niyang process budget sa 2025, sana ang ibigay niyong budget kay Sara yung tamang pangpasahod lamang sa kanyang mga empleyado. Other than, wag niyo nang ibigay. Kasi kung hindi niya magawa yan, wala tayong makikitang matinong na gagawin ng ating Vice President. Sayang ang perang yan. Sayang. Ilaan ang pera sa DSWD, sa Department of Health, doon sa mga tanggapan ng gobyerno, ibigay ang pera. Hindi sa OBP. Dahil walang mapupuntahan ang pera dyan kung hindi sa walang katiyakan kung saan madadala niya. Kaya sa mga supporter ni Vice President Sara, ipagpatuloy niya kung sa tingin ninyo tama si Sara, tuloy niyo yan. Hindi namin kayo pinipilit. Hindi namin kinukontra ang paniniwala ninyo. May kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong kaisipan, pero wag natin hayaan na malugmok ang ating bansa sa isang kagaya ni Vice President Sara na isang leader na walang kakayahan mamuno. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mahina ka. Hindi ka bagay sa pang-national, pang-local ka lang. Pang sa local nga lang, kawawa rin ng mga kababayan mo. Ito ba ang public servant na gusto natin? Ha? Ito ba ang naghahanap ng pwesto sa gobyerno? Tama na. Sobra na. Ha? Kaya mga kababayan, huwag po tayong magpadala sa mga paninira ng gobyerno ni Sara Duterte. Iwaksi po natin, tulungan natin ang government. Ang pamamalakad ni Pangulong Marcos ay hindi man perfectong tao si Pangulong Marcos, tao po yan. Pero pinipilit pa rin ni Pangulong Marcos na maituwid kung anuman sa tingin natin ang may pagkakamali siya. Bigyan natin ng chance ang gobyernong ito. Okay lamang maging kritiko ka ng Marcos administration. Maging kritiko ka ng gobyernong ito. Pero dapat kalakip ng iyong pagiging kontrabida, kalakip ng iyong pagiging kritiko. Dapat may kalakip din na solusyon na pwede niyong iambag. Dapat meron kayong saloobin na may pang-ambag sa gobyerno. Hindi yung puro na lamang galit at puot ang inyong pinakakawalan. Hindi po tayo nakakatulong sa bansang ito. Bagkus, kabilang kayo sa nagpapalubog sa bansang ito. Ano magagawa ninyo? Sinasabi niyong people power. Ano yung ginagawa ninyo na panawagan na patalsiki si Pangulong Marcos? Sinong ipapalit ninyo? Si Sara? Ang pondo nga hindi niya masagot kung saan dadalahin, kung saan niya dinadala. Tapos gusto ninyo? Resign Marcos? Di lalong magdalitsa-litsa tayo. Tama na. Maawa tayo sa bayan ng Pilipino. Tulungan natin ang gobyerno. Suportahan natin ang gobyerno. Yan ang tamang daan. Yan ang tamang pagkakaisa. Hindi yung porke ayaw nyo kay Marcos. Hindi yung porke hindi kayo napagbigyan ng mga tao na kapalibot kay Pangulong Marcos. Gusto nyo resign ka agad? Gusto ninyo palitan ka agad at ang ipapalit ninyo isang burikik, isang gagang sa katauhan ni Sara Duterte. My God, hindi lang po kayo ang Pilipino. Hindi lang kayo ang naninira sa Pilipinas. Marami rin kami na mas may malasakit sa bansa kaysa sa inyo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpala sa bawat isa. Mahalin po natin parati ang ating bansang Pilipinas. At ipagdasal natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. VP Sara, saan mo ba talaga nilustay yung pera? Napakaraming pera nun. Hindi mo masagot kung saan mo nilustay. Kaya ka tuloy tinatawag na tambalustay.
'Di ba? Paano 'yan? Paano 'yan pag ikaw pa presidente, di lalong hindi ka namin matatanong kung saan mo dinala yung mga pera na ginagastos mo. 'Di ba? Saka bakit ka nagpapakain ng Nutriban na bulok? Ba't naman gano'n, BP Sara? Grabe naman 'yan pagpapasikat mo sa DepEd. Papasikat ka pero palpak. 'Di ba? Ba't ganyan ang iyong ginagawa? Nagsisisi tuloy ako bakit kita binoto, bakit kita sinuportahan noong panahon ng eleksyon 2022. Kasi nakikita ko ngayon na ikaw yung weak leader. Ikaw yung nakasaad sa propesiya. Hindi si PBBM ang weak leader kasi ngayon si PBBM napakatibay. Biruin mo si Kibulok na palabas sa lungga. Nahuli ang pinakapugante, most wanted dito sa ating bansa, most wanted ng FBI, nahuli sa pamumuno ni PBBM. Kung sa panahon ni Digong yan, tsak na hindi yan mahuhuli kasi baka nga linisin pa ni Digong lahat ng kaso niyan Grabe ang pagiging matibay na presidente ni PBBM. Hindi totoong siya yung weak leader. Si Sara Duterte yung weak. Bakit? Bukod sa weak na, eng pa. 2 tao lang daw yung may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at si House Speaker Martin Romualdez. Naiba na pala. Di ba dapat ang may hawak ng budget ng Pilipinas ang ating Department of Budget and Management, DBM. Doon palang fake news ka na Meron pong mga DD sheet na nagsasabi, hindi daw natin naiintindihan yung mensahe ni BP Sara. Na ang ibig daw sabihin, nitong si BP Sara, ang budget ng Pilipinas, ang nagde-desisyon lang daw, ay si Saldico at si House Speaker Martin Romualdez. Mas kayo ang hindi nyo kayang intindihin yun Hindi nyo rin naiintindihan yung punto namin. Hindi lang 2 tao ang kongresista sa House of Representatives. Nasa 300 plus sila. Dadaan pa yan ng Senado. Pagdating sa Senado, saka pa lang yan mapupunta sa DBM at saka pa lang mapupunta kay PBBM para pirmahan yung budget sa taon na 2025. 2 tao lang daw nagde-desisyon sa budget. Paano nangyari yun Kaya nga merong deliberation. Kaya nga merong interpellation sa House of Congress, di ba? Kaya merong mga pagtatanong, pag-uusisa kung saan gagastusin yung budget, saan gagastusin yung pera, saan napunta yung pera ng mga nakaraang budget. Mga taong 2024, 2023, 2022. Siyempre matatanong yan kasi kailangan mong ipaliwanag. Napakadali lang naman talaga Tama naman si Kuya Nino. Kung wala kang tinatago, kung wala kang winaldas, kung wala kang pinagpatayuan ng gasolinahan daw worth 100M. Kung wala yan, di ba? Kung wala ang ganyang mga alingas-ngas, di ba? Matapang kang sasagot, matapang kang haharap sa kahit sino pa dyan sa Congress. Kasi etong puso mo, ang iyong puso at ang iyong utak, malinis ang iyong konsensya, di ba? Kaya lang, dito si BP Sara, nakita natin, medyo parang iwas pusoy, iwas sa mga katanungan, iwas sa mga sagot, di ba? Scripted nga, pati sagot scripted Kaya nga sabi natin, mahina itong si BP Sara bilang Vice Presidente, mahina bilang leader ng bayan kasi nga po wala itong wala ito nung tinatawag natin na kumbaga yung paninindigan sa kanyang mandato. Pinapakita niya lang na weak leader si BP Sara. Yun po ang ating nakikita ngayon. Kaya nakakapagsisi, binoto natin to, nakakapagsisi, sinuportahan natin dahil nakikita po natin ngayon, wala siyang kwentang DepEd Secretary, walang kwentang Vice Presidente, walang kwentang tao. Hindi niya sinusuportahan ng ating Pangulo sa mga magagandang proyekto nito. Diba? Buti pa nga si House Speaker Martin Romualdez, sinusuportahan ng ating Pangulo at laging
nakasuporta sa kanyang mga proyekto. Yun sana ang unity, no? Ay, nako. Kaya alam niyo, pagdating ng 2028, pag natalo tong si BP Sara, ang sasabihin nito, dinaya. Sasabihin ng mga DD shit, dinaya. Sasabihin nitong si Glenn Chong, dinaya ika ng Smartmatic ng Comelec. Yan ang sasabihin niya mga yan. Pero ang totoo, inayawan na si BP Sara ng taong bayan. Inayawan na ang buong political party ng mga Duterte. Lahat ng kaanib ng mga Duterte posibleng matalo sa darating na 2025 election. Basta inendorso ni Digong, inendorso ni Kibulok, sigurado talo yan. Bakit? Biruin mo, inendorso ka ba naman ng kriminal? Diba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first.